Ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng mga Kristiyano. Hindi po ako mangangaral para ibahin ko po ang inyo pong sekta na relihiyon. Narito po tayo para ihanda ang ating mga sarili kung sakaling dumating man po ang ganitong pagkakataon katulad ni Kuya Amang. Bago po tayo magpasimula, nais ko po tayong lahat ay tumayo at manalangin. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo dahil inilog po ninyo ang pagkakataong ito upang kami ay magkatipon at mapakinggan ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na kayo ang may bigay ng buhay at kayo rin po ang mag-aalis nito sa bawat isa sa amin. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang kumilos at magturo sa amin, Panginoon. Kung sakali man dumating ang panahon na kami ay iyong kunin, ihanda niyo po kami, ihanda niyo po ang aming puso at kaisipan, alang-alang sa iyong banal na salita. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nakakaupo na po tayo. Sa gabi po ito, ay nais ko pong talakayin sa inyo kung bakit ang tao po ay nagkakaroon ng kamatayan. Sabi po sa kasulatan, sa aklat ng Hebreo, kabanatang 9, talatang 27, ang sabi po roon, itinakda na minsan mamatay ang tao at ang susunod ay paghuhukom. Alam po natin, ang buhay natin ay hiram natin sa Diyos. At siya po ang mayroon lamang karapatan na kumuha nito. At ang kamatayan po ay hindi nagbibiro. Katunayan, andyan po ang labi ni Kuya Amang. Wala na po si Kuya Amang, pero andito naman si Nanay Inang. Yan, yan pa. Salamat po sa Panginoon. Dahil tayong nabubuhay ay makakapakinig ng kanyang salita. Ang sabi po doon, itinakda ng Diyos ang kamatayan. Paano ba pumasok ang kamatayan sa sanlibutan? Dati po ang tao ay merong ugnayan sa Diyos. Ito ang tao, ito ang Diyos. Sa unang aklat ng Genesis ng Biblia, ay nakasaad po doon na ang tao po ay mayroong diretsahang ugnayan, a vertical relationship to God. Bakit? Hindi pa ho nagkakasala ang tao. At ang sabi ng Panginoon, we are created upon His own image and likeness. Tayo po ay nilalang ng kawamis ng Diyos. Hindi po ito tumutukoy sa pagka-Diyos, ito po ay tumutukoy sa moral attributes na kung saan meron ang Diyos. Kung paano ang Diyos ay pag-ibig, yun po ang pagkalalang sa tao. Kung paano po ang Diyos ay banal, banal po ang tao noon. Nakakausap nila ng diretsahan ng Diyos. Subalit dumating ang pagsubok sa ating mga unang magulang at sila po ay nagkasala. Yung pong relasyon na yun ay naputol dahil sa kasalanan. Di po ba? Alam natin na ang ating unang mga magulang sa Eva at Adan ay nagkasala. Sinuway nila ang kautusan ng Diyos. Sinabi ng Diyos, makakain ninyo ang lahat ng anuman, puno, maliban lang sa puno na nagtuturo ng masama at mabuti. Palibhasa, ang Diyos po ay merong kalayaan. Yung free will, freedom to choose, na ibinigay niya rin sa tao. Kaya tayo, gusto man ng Diyos na maligtas tayo lahat, kung ayaw naman natin, wala rin pong magagawa ang Diyos kasi ibinigay niya na sa atin yon. Yung attributes na yon. Kaya po ipinapangaral ang salita ng Diyos para maunawaan natin kung bakit ang tao ay namamatay. At nang magkasala ang tao, doon po nagsimula ang kamatayan. Ang ibig sabihin po ng kamatayan ay paghihiwalay. Doon po nawala ang relasyon ng tao sa Diyos.
Kung kaya ang tao po ay nagsimulang mamatay. Subalit, ano po ang sabi ng Biblia? Subalit napakahabag ng Diyos sa atin. Bagamat tayo ay makasalanan, ano po ang ginawa ng Diyos? Hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Sabi ko nga nung nakaraang gabi, ang tao po ay binubuo ng tatlong elemento: body, soul, and spirit. Ang katawan lupa ay babalik sa lupa. Yung espiritu ay babalik sa Diyos. Kung kaya meron tayong mga konsensya. Meron tayong kaalaman na merong dakilang lumikha sa lahat sa atin. Patunay lamang na lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Dumilat ang ating mga mata sa mundong ito na meron na tayong nakikita. Nilalang niya ang lahat ng bagay para sa ating pangangailangan. Nariyan ang mga isda, ultimo bulaklak. Na matapos natin pitasin, amoy-amoyin, mamaya ay tatapon na lang natin. Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nilalang niya ang lahat ng bagay para sa ating kapakanan. Subalit na ang tao ay nagkasala, naputol po ang relasyon iyon, gumawa pa rin ang paraan ng Diyos. Sabi po sa aklat ng Juan, very familiar verse po ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Mahal po tayo ng Diyos, pero hindi lahat ay magiging anak ng Diyos. Ang totoo, nagpapaulan siya sa lahat. Nagpapasikat ng araw. Ang hangin ay libre, walang bayad. Pero kapag nagkasakit ka, may bayad na. Di po ba? Kaya isipin natin, tayong mga buhay ngayon, ay dapat pinaghahandaan natin ang araw na kung saan nakatakda sa atin ang kamatayan. Sabi po na aklat ng mga ngaral, Kabanatang 7, talatang 4. Ang sabi po doon, matalino ang taong naghahanda sa araw ng kamatayan, ngunit mangmang ang taong naghahanda para sa pansariling kapakanan. Kaya po sinususugan ko po yung pagkasabi ng ating kapatid dito kanina. Ang buhay ay hindi atin. Wala tayong dapat ipagmalaki, mga kapatid. Ngunit salamat sa pag-ibig ng Diyos. Lahat tayo ay mayroong pag-asa. Amen. Bakit? Namatay ang Panginoong Hesukristo sa krus para bayaran ang lahat ng kasalanan ng tao. Sino ka man, ano man ang iyong kalalagayan. Maganda po yung meron tayong relihiyon. Pero ang kailangan ng Diyos ay relasyon. Dahil may mga taong reliyoso pero babaero naman. Sugarol. Totoo po yun. Nangyayari yan. Pero religyoso siya. Yun ba ang gusto ng Diyos? No. Kaya siya namatay sa krus ay to change lives. Para mabago yung buhay ng isang makasalanan. Bakit? Sinasabi po sa aklat ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayang walang hanggan. Kung papaano ang Panginoon ay nag-o-offer ng buhay na walang hanggan kapag tayo ay namatay na isang makasalanan. Huhukuman po tayo ng Panginoon. At ang isa sa pangunahing katuruan ng Kristiyano, yung second coming. Diba sa Apostles' Creed? Sabi doon, mula roon paririto upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Dumating ang Panginoong Hesukristo. Nung unang pagdating niya, siya po ay isang tagapagligtas. Ipinanganak ng Birheng Maria. Nagdusa sa hirap ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Yun po ang katuruan Kristiyano. Alam natin, malapit na po ang Kwaresma. Inaalala ng mga Kristiyano na merong namatay para bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan.
Ngunit ito ba ay nagkaroon ng kahalagahan sa bawat isa sa atin? Mga kapatid, ang kamatayan ay dumating sa mga taong makasalanan. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya, kinilala mo ang kamatayan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. He is the best gift of God the Father. Siya yung regalo kung kaya nagdiriwang tayo ng Pasko, di ba? Siya yung regalo ng Diyos sa atin, walang bayad. Walang may-ari ito. At ang kailangan lang natin ay tanggapin si Kristo sa atin. Yun po ang sabi ng aklat ng Juan 1:12. Ngunit ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kagaya po ng sinabi ko, mahal tayo ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Ang itinuturing na anak ng Diyos, yun lamang tinanggap si Kristo, sinampalatayanan bilang Panginoon at tagapagligtas, at nagbabagong buhay. If any man be in Christ, he is a new creation. Sabi po sa 2 Korintos 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkataong makasalanan. Mga kapatid, maaaring bukas ako sumunod kay Kuya Amang. Dahil ang kamatayan po ay hindi nagbibiro. Maaaring malakas ka ngayon, bukas wala ka na. Dahil na itinakda ng Diyos ang kamatayan sa bawat isa sa atin. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Kaya ang sabi po ng aklat ng mga aral, matalino yung tao. Kaya nga tayo nang kumukuha ng St. Peter eh. Dahil alam natin, mamamatay tayo eh. Di ba? Kaya nga tayo kumukuha ng mahar, ng pags. Ay ngayon, mahar na talaga. Oh. Di ba? Bakit? Alam natin, mamamatay tayo. Pero the best decision that you ever made tonight is to have eternal life. Iiwan natin ang lahat ng bagay na ito. Wala tayong madadala. Ang sabi po sa unang Timoteo 6:7, dumating tayo ditong hubot-hubad. Aalis tayong wala tayong madadala. At ang tayong madadala lamang natin para magkaroon ng buhay na walang hanggan ay kilalanin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Sino ka man, ano man ang iyong relihiyon, nakikita yan ng Panginoon. Siya'y namatay para sa lahat at ang kanyang salita ay para sa lahat, mga kapatid. Kung kaya't ipinapangaral ito ang mabuting balita, hindi ito chismis. Ha? Baka mag-alaaboy abunda ako dito, hindi pwede. Ito po ay totoo, salita ng Diyos. At ang sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. John 14. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin, sabi ng Panginoon Jesucristo. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Ako'y paroroon na ipaghahanda ko kayo. At kung naipaghanda ko na kayo, ako'y babalik at kukunin ko kayo. Sino ang kukunin ng Panginoon? Yung mga taong nanampalataya, yung mga taong kinilala siya, yung mga taong nagbagong buhay, at yung mga taong naglingkod sa Kanya. What is life for? There is no spare parts of life. Iisa lang ang buhay natin. At ang buhay nito dapat ipaglingkod natin sa Diyos, hindi kay Satanas. Anong ginagawa? Diba? Saan mo inuukol ang buhay natin? Sa bisyo? Hindi po yun ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, iukol natin ang buhay para sa Kanya. Kung kaya siya namatay. Mga kapatid, maaaring hindi na po tayo magkita.
Kagaya ng sinabi ko, maaaring ako naman ang sumunod. Pero titiyakin ko po sa inyo. Ngayong gabi, ito ang gabi na kung saan magkaroon po tayo ng kapasyahan. Si Kristo po ay para sa lahat, ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi para lamang sa isang relihiyon. Siya po ay namatay para sa lahat. Ngunit may panuntunan po ang Panginoon. Ang sabi niya, lahat ng tumanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Dahil siya po ang regalo. Kapag tinanggihan po natin yung regalo, hindi yun mapapasa atin. Sino ka man, ano ka man, mahal tayo ng Diyos. Mga kapatid, kagaya po ng sinabi ko, 20 minutes lang po akong magsasalita. Ngunit ayaw ko pong sayangin ang pagkakataong ito. Kung naunawaan po ninyo ang salita ng Diyos, ang Panginoon Diyos po ay kumakatok sa mga puso ng bawat isa sa atin. Kung handa kang kilalanin siya, alam ng Diyos yan. Kung handa kang tanggapin siya, alam ng Panginoon yan. Hindi ko po binabago. Kung ano man ang simbahan ninyo, hindi ko po ako binabago yan. Ang kailangan natin ay kung paano muling magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Ito po ang gabi na magkaroon po tayo ng pinakamagandang kapasyahan sa buhay natin, ang tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Nais ko pong manalangin sa inyo. Ngunit ang pagkakataon po ay hindi bukas, kundi ngayong gabi. Kung nais po ninyong ipanalangin kayo, taas lang po ninyo ang kamay nyo. Taas lang po. Yan. Okay po. Kung nais po ninyo tanggapin ng Panginoon, nasa sa inyo po yan, pero hindi po yan sa pilitan. Lahat po na nagtaas ng kamay, tumayo po kayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon Diyos, napakinggan po namin ang iyong mga salita. Salamat po sa banal na Espiritu na nanguna ngayon. Alam namin hindi po nasasayang ang ganitong pagkakataon. Salamat po sa buhay ni Kuya Ama. Sa huling gabing ito, Panginoon, na makakapiling pa namin siya. Ginamit po niyo ang kanyang labi upang mapakinggan ang iyong mga salita. Sa gabing ito, Panginoon, itinataas ko po ang mga taong tumanggap sa inyo ngayong gabi. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Minahal niyo po kami, bagamat kami isang makasalanan. Kayo ay namatay sa krus. Dumanak ang iyong dugo. Kinuranahan kayo ng tinik, alang-alang sa amin, upang magkaroon kami ng pag-asa na muli ay magkaroon ng isang buhay na kapiling ka. Panginoon Diyos, salamat po sa iyo. Muli, dinadalangin ko po sa iyo ang buong pamilya ng Kiambao. Aliwin mo po sila, Panginoon, ng iyong mga salita, sapagkat ang kamatayan ay pintuan upang makita ka namin. Nawa, Panginoon, lingapin po ninyo si Kuya Ama. Alam ko po sa huling hininga ng kanyang buhay, tinanggap kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa iyo. Salamat po sa pamilyang Kiambao ngayong gabi. Umaasa po kami na iyong banal na Espiritu ang magsisilbing kaaliwan nila at ang iyong mga salita. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Kayo po, Panginoon, ang Diyos na gumabay at nagpala sa amin sa gabing ito. Sa inyo po ang kapurihan at kalwalhatian sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Magandang gabi po sa inyo. Galing.